Good morning muli. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Weng de la Peña. Buddy Obera. Sa Quezon City, meron pong nangyari. Luhaan po yung isang negosyante matapos masadisihan ng isang pick-up girl na naman. At mata nga yung kanyang pera. Yan nga ba Sa interview ng RMN sa biktima na si Mark Anthony Liberal, 28 anyos, kinumpirma niyang nag-check-in sila ng isang pick-up girl sa isang motel sa Quezon City. Matapos ito, dalawang babae ang pumasok sa kanilang kwarto at binigyan niya ito ng tig 1.5. Tsaka itinabi sa ilalim ng unan ang 50,000 pesos na cash ba? Nagpaalam pa yung babaeng kasama niya sa kwarto na aalis lang saglit pero hindi na ito bumalik. At nang tingnan niya ang ilalim ng unan, wala na yung kanyang pera. Gulo kami kasi yan, naligo na ako. Tapos napansin ko pa ang bigas na wala. Sabi niya wala rin siyang kinukuha. Sabi naman, reklamo ko, wala naman kinukuha. Anong tingin sa akin na ako, tapos bigas na wala. Tapos maya tingnan natin isa, damit na ako, wala din. Yan. Pambili ho sana ng panindang gulay ng biktima yung pera na dinala niya pa sa panandaliang aliw. Yun, tuloy. Nawala yung aliw, nawala rin yung pera. Dalawang insidente naman to kasama mga kasama ng saksakan. Hindi yun ang kagwapuan Ang naganap saksakan po ito sa pagkaibang lugar sa Metro Manila. Sa Muntinlupa, patay ang mga biktima. Dalawa, si Victor Amado Arsonado, 30 anyos, construction worker at number 578 part 4 ng Luzon. Kinilala naman ng suspect na si Ronald Langido alias Boyet, vendor at tubong Masbate. Napadaan lang ang biktima sa bahay ng suspect. Nagkaroon po ng mainitang pagtatalo ang dalawa. Nagtamo ng 5 saksak sa katawan ng biktima kung saan agad isinugod sa Alabang Medical Center. Pero nilipat din sa ospital na Muntinlupa kung saan dineklara siyang dead on arrival. Las Piñas naman, isang lalaki rin yung nasawi matapos pagsasaksakin ng kanyang kainumang kapatid ng kanyang live-in partner. Nabatid pong nagkaroon ng matinding pagtatalo ang biktima si Mark Joseph Ilagan at suspect na si Romel Molina. 24 anyos lang ito sa loob ng bahay ng biktima sa may Lotus Street. Nadala naman sa pagamutan ng biktima pero matapos ilang oras, dineklara na itong patay ng kanya attending physician. Si Silvestre Labay, meron ding ibabalita kasama di. Meron daw Chinese national ang pinagnakawan ng kanyang live-in partner. Ito na si partner Rambo Labay, iradyo mo, bye! Manhabang operasyon ang inilunsad ngayon ng mga kagawad ng Station 10 ng Quezon City Police District sa agarang ikadarakip ng isang babaeng makarang pagnakawan nito ang kanyang ka-live-in partner na isang Chinese national. Kinilala ang natangayan ng pera na si Xiu Chong Liang, 40 anyos, residente ng Pacific Century Tower na matatagpuan sa Quezon Avenue, Barangay South Triangle, Lungsod ng Quezon. Habang ang suspect naman na kanyang ka-live-in partner ay nakilalang si Honey May Mawas, 21 anyos, residente ng 5th Avenue, Baltasar sa Caloocan City. Base sa investigasyon ng pulisya, umalis umano ang biktima sa kanilang tinitirahang kondominium at naiwang mag-isa ang kanyang ka-live-in partner na 2 buwan pa lamang silang nagsasama. Sa pilitang kinuha ng suspect ang pera na nakalagay sa drawer na umabot sa 178,000 pesos. Wow. At nagmamadaling tumakas pero lingid sa kalaman ng suspect na si Mawas, nakita ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng CCTV kaya't siya ay ipinagharap ng reklamo ng kasong qualified theft dito sa Station 10 ng QCPD. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak, RMN. Ito naman mga kasama, pambihira din dahil meron pong ipinanganak na may 2 ulo. Sanggol po ito siyempre. At ayun nga. At kasama natin sa balita at live na live, may balita si Santos Cortez ng RMN Zamboanga. Santos, iradyo mo! Isang sanggol na may 2 ulo ang isinilang kahapon dito sa lungsod ng Zamboanga. Pilit pa itong isinugod sa ospital ng pamilya Alimudin ang sanggol pero hindi na ito umabot pa ng buhay. Ayon naman kay Dr. Muhammad Abdul Hasan, ang doktor na tumanggap sa sanggol, tsamba lamang nagkakaroon ng ganitong kaso dito sa rehiyon at ito mano ang kauna-unahang kaso na naitala sa Zamboanga City. Sinabi ni Dr. Abdul Hasan, tinatawag na congenital deformation ang ganitong klaseng kaso. Posible umanong dahil sa nakapulupot na umbilical cord sa leeg ng sanggol
sanggol ang dahilan ng pagkamatay nito. Samantala, inamin naman ng pamilya Alimuddin na hindi nagpe-prenatal ang kanilang kapatid kung kaya't hindi nito alam kung anong klaseng sanggol ang nasa sinapupunan nito. Kahapon ay inilibing na ang sanggol ng kanyang mga kamag-anak. Kasama mo sa DXRZ, Armen Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Ay, nailibing rin. Kaya pag sinabi niyang libang, iba yung ibig sabihin sa amin. Tuloy sa iba pang mga balita natin ngayong umaga. DZXL Bulat Palaro. Tinalo ho ng Philippine National Men's Basketball Team Gilas Pilipinas ang koponan ng Qatar. Second round to ng 27 FIBA Asia Championship, nagwagi ang Team Pilipinas sa score na 18-17. Ayun na pong laban kagabi sa MOA Arena sa Pasay. Nanguna para sa national team si Marcus Daudit na may 19 points, 14 rebounds. Habang nagambag naman si Japet Aguilar ng 14 points. Grabe yung mga alihops itong mga ito. At Jeff Chan na mayroon 12 points. Ngayong araw nakakalaban ho ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Hong Kong, kung saan sisiguraduhin pa rin ang ating koponan na makaiwas sa powerhouse two-time champion na Iran sa defending champion o kaya sa defending champion na China para sa quarter final. DZXL Showbiz Balita. Loli Showbiz. Hello everybody and everywhere. Hi. It's me, Loli. Are you thinking of quitting? Medyo important yung aking balita ngayong morning. Si Chris Brown, kilala niyo siya? Yung kayumanggi ang balat. Brown, dahil ayaw na daw niya na pumasok o mag-showbiz pa. Yan ang desisyon ni Chris Brown at tutuldukin na niya ang kanyang buhay sa industriya ng musika pagkatapos i-release yung kanyang album na X. Uy, ito raw ay isang inisyal na tingnan mo. Inisyal na pala, hindi para totally, hindi pa final na desisyon sa kabila ng kanilang popularidad ang impluensyang iniambag sa musika. Meron ba? Chris Brown? Well, wala pa namang statement ang artist kung ano ang plano nito sa buhay matapos mag-quit sa pagkanta. Siguro magiging boxingero siya dahil diba, nabugbugan sila ng kanyang ex-girlfriend na si Rihanna. It's me, Loli! Paparapapap, Lollipop! Hindi gas, hindi umatras. Oh, thank you, Loli. Tulas. Ito ang balitang Di maganda yung Hollywood news mo. Oh. Hindi ko masyado kilala yung Chris Ako din. Oo. Kilala ko si Juan. Blackjack. Yan. Pinoy na Pinoy yan. Pinoy na Pinoy. Sa si Andrew E. Dapat yung mga balita. Kumusta na yung mga rapper na yan? Salbakuta. Yeah. Ba? Dapat ba yung mga rapper na kilala natin? Mga raketeros na ngayon. Ito na si Baby. Hi, baby. Hello, magandang umaga. Naabutan mo ba si Andrew E? Oo. Ganun. Naabutan mo rin. Alam mo yung kanyang hit na kanta? Submarine. Yan. Wala kang alam na Hindi mo alam ng mga Si April Boy. April po. April po. Hero mo yun. Di ko kayang ganun. Naku mga kasama, babala dyan sa mga nagdadahilang mga tsuper. Hindi nakalusot ang isang babae matapos magkunwaring susugod ito sa burol ng kanyang ama para lang hindi matiketan sa New Hampshire, New England. Ayon sa otoridad, lumabag sa traffic rules na overspeeding ang babaeng si Carly Williams at nangatwirang nagmamadali lamang siya upang masilayan ang kanyang kamamatay na ama. Matapos paliwanagan, wala nang nagawa ang mga pulis kundi pakawalan at hindi na tiniketa ng babae. Ngunit napag-alamang 5 taon na palang patay ang ama niyang
ang ama niya nagamit lamang ang impormasyon na kinukuha nila mula kay Williams. Dahil dito sa selda bumagsak ang babaeng sinungaling. Nanahimik na yung kanyang ama. Dinamay pa eh. Dinamay pa sa traffic Ikaw ba, violation. pag nahuli baby sa traffic, ano naman ikakatuwiran mo? Ano bang usually? Ay, wala naman akong ikakantwiran. Talagang aamin ka kaagad. We have to obey. Wow! Ibig sabihin, nagdadrive pala siya. Saka masunurin. Sinurin, Hindi lang nahuhuli. Okay. At yan po ang balitang panghimagas kung DZXL Sinmun Chongsin Washer Phoebe Tatak Armen. Kasi ang pangit kung sasabihin ni Baby, saglit lang ho at may panghimagas ako sa DZXL. Dinamay ko pa yung marami nag-aantay sa himagas pangko. Diba? Hindi pala. Obey. Do not use your power. Wala naman tayong power. Sige, salamat ha, baby. Thank you. Pero diretso mga ay, meron pa. Ay, shit. Meron pa palang traffic. DZXL Diyan pa pala. Bulat May nag-text kasi. Seryoso. Naisugod daw kanina. Yata totoo yun. Ano ba yun? Diyan pala eh. Naisugod daw sa... Yung ano ba yun? Yung dead on arrival sa hospital. Yun. Sa Muntinlupa yun. Sa Las Piñas. Akala ko may kinover. Wala pala. Dito pala siya. Andito na siya. Andito na si Rambo Laban. Yeah, baby. The boy. Kasamang Weng, tama ka, isinugod niya sa ospital yung biktima ng vehicular accident. Pero minor lamang. Tama. Yan sa bahagi ng EDSA. Pero okay na, ligtas na, wala nang dapat ipangamba yung mga kamag-anak nun. Pero samantala, kasamang Weng, ang daloy ng trapiko dito sa kahaba ng Aurora Boulevard, yung ating mga motorista na bumabiyahe dito sa Aurora Boulevard. Rambo, sandali lang. Parang may mga crying ladies dyan sa tabi mo. Hindi yung mga kasama natin sa nabuhay. Abay, tigil yung trabaho nila. Sina Glenn Wego ng DCWD, si Johnson Manabat ng DCMM, pati si Neil Miranda ng DCMA sa Katisoy, at si Mark Balmores ng Manila Bulletin, Rod Vega ng BD. Ang dami! Tigil! Nakatutok dito sa ating himpilan kapag ganitong oras na at binabantay nila yung traffic. Wala naman. Wala kayo sa lamay, ha? Wala pa naman. May background eh. Oo, kasi parang may umiiyak eh. Parang bahagi ng Araneta Avenue yan eh. Galing siguro mga ito eh. Nagko-cover sa kahaba ng Araneta Avenue. Yung mga kasama natin sa hanap buhay, kasamang Buddy at Weng. Kasi kamo, tumigil na sila eh. Tumigil talaga sila. Ito yung talaga inaantabayanan. At sa survey nga, number 1 ito. Libere mo, lahat ng istasyon nagiginig sa atin. Di number 1 sa portion na ito sa traffic dito kasamang Weng. Ikaw lang yun. Wala kami kinalaman doon. Yan ang sinasabi nila. Inuulit ko lang yung mga kasama natin sa hanap buhay na nakatutok dito sa traffic report, malaman nila. At lalo na yung moto na inaantabayanan ng ating mga kasamaan sa hanap buhay kasamang Buddy at Weng. Balik tayo sa traffic muna. Sa traffic naman ay banayad yung usad ng mga sasakyan dito sa kahaba ng Aurora Boulevard. Kung ikaw galing sa Katipunan, tuloy-tuloy yan. Bahagyang bumabagal lamang pagdating sa PSBA dahil yung mga sasakyan, yung U-turn yan hanggang patungo sa C5, no? Binabagtas ang Katipunan Road. Pero pagkalampas nito sa PSBA, tuloy-tuloy na at muling babagal naman sa harapan ng NCBA hanggang doon sa harapan ng St. Joseph. Pero pagkalampas nito, tuloy-tuloy na at muling babagal bago sumapit sa Cubao. Pagkalampas ng Cubao, tuloy-tuloy na sa Espanya. Yung iba naman sa Aurora Boulevard. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Katipunan, sa Marikina, Cainta, sa Antipolo, tuloy-tuloy ang usad. Bahagyang bumabagal lamang pagdating sa Katipunan. Kasamang Weng at Buddy. Okay, salamat sa inyo. At ngayon ang ating pinakikinggan at sinusundan, pinagkukunan ng mapag-iisipan. Minsan, inilalagay din yan sa lapida. Yan. Quotation, di ba? Mga quotation. Tama lang. Meron yan sa mga libingan din eh. Pampang-inspirasyon yan kasamang Buddy at Weng. Tama. Meron tayong mga MOTTO Mo. Ang aking MOTTO ko, handog ko yan kay instructor at doktor.
lumabas yung sulat po sa opinion na, Weng, ha? Sabi ni Professor Eric San Juan sa... Salamat talaga. Yung, portion ng... Makahingi ng kopya niyan. Oo, abay, sabi, lumabas na. Abay, maganda Lumabas na na. yung sinulat mo doon sa mahayagang opinion. Abay, maraming nagbabasa rin doon. Ang aking motto, kasamang Weng, Yan opinion mo, ha? opinion ko ito. Opinion mo lang yan, ha? Opinion ko lang to. Buddy, at Maraming Weng. kinalaman dyan. You can't do anything about the length of your life, but you can do something about its width and depth. Sabi talaga. Kaya na nga ba, ito parang talaga nasa lapida yan. Ayan na. Ano tayo susulat yan? Ilalagay din nila to. Pati minsan, pang bigay. Oo. Lalo na kapag sa Tagalog, kasamang Buddy at Weng. O yan, para mas maintindihan ng mga gusto nyong makita yan sa inyong monumento. For the sake kay Tisoy Argana ng Police Files, ito, para kay Tisoy. Wala ka nang magagawa, Tisoy, sa haba ng iyong buhay. May magagawa ka naman sa magiging lalim at lawak nito. Yan. Yan ba yung naisulat nyo na sa inyong huling habilin? Yan, kasama yan ang Weng at Buddy. Nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga kasama natin sa nabuhay na nakikinig. Sa amin, nagbibigay ng inig. Kayo, inspirasyon. Sige. Okay. So, yung kwan nyo, huwag nyo kalimutan yung inyong anti-hypertensive. Oo, lagi yan. Weng at Buddy. Saka huwag niyo po masyadong pakaisipin yung buhay sa dako pa roon. Darating yan. Darating po yan. Darating. Kahit hindi nyo inaasahan. Talagang kusang parang isang pagnanakaw na hindi mo inaasahan. Yan. Sige. Mag-ingat ho kayo, ha? Lagi, ha? Ingat po at mahal po kayo ng mga chicks to. Marami po. Namin po kayo. Mahal po namin po kayo. Marami pong mga maulila pag mawawala yung MOTTO mo natin sa umaga. Iyan ang inaasahan. Sa mga nakinig sa atin dyan sa inyong lungga, dyan sa may Quezon, sorry. Ano yun? Araneta Avenue. Nasa Araneta Avenue to. Nakikinig dyan. Kasamaan sa nabuhay. Alright. Salamat, ha? Okay, salamat. Kasama Weng at Buddy. Kasama mo sa kabahan ng Aurora Boulevard. Silvestre Labay! Tatak, Arabel! They don't know that I come running home when I fall down. Yan yung naging team song. Nung namatay si Rico yan. Alam mo, mga 2003 yun. Alright, so, hanggang dito na lamang ho kami. Oo, dahil alas 7:38 na ho. Overtime na ho kami. Oras pong hatid ng PhilHealth yan. At nagpapasalamat kami kay Iron Man, kay Bakal, Man of Steel. panahon, na ibinigay niya sa amin. Para walang katapusan ng ligaya, mga mister, mag-robas ka. Dahil sa Robas Astig ka. Available sa Mercury, sa Watson's, Generics Pharmacy, Generica SM at Rustan Supermarket. Pwede silang tawagan o i-text sa 0909-333-333. Diretsong mga naglalagablab na balitang tatakaramen ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ng Miyerkules, 7 ng Agosto 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, el Dios Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay ako si Buddy Obera. Hanggang mamayang tanghali, kami po ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang